Tayo. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig. Thank you very much kay Lulu sa $2. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratiles po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Arnold M. Capital M. Clavio. Sumakay na rin po sa bagong banat ng mga nakakaawang tagapagtanggol ng bangag na administrasyon, no? Sumakay na rin po si Arnold M, capital M, as in Manya. Manya, call kita. Sumakay na rin sa banat na Siminet. Ayan. Parang ano lang yan Sarah without H. Ito naman po Siminet. Pero okay po yan. Patuloy nyo pong pinasisikat yung aming Vice President nang wala pong kahirap-hirap, walang PR, no? Tuloy-tuloy ang atake ni Abante. May bago. May karugtong pala 'yon, no? Yung sinabi niya. Ito po si banatan din po natin. Bakit po napaka-concern sila? Alam niyo po ba na meron din si Vice President Lenny na disallowance, pero never po napag-usapan yung disallowance ni BP Lenny, di po ba? Bakit po masyadong concern sa disallowance? Hindi po siya illegal. Mali po yung sinasabi ni Franz, no? Kasi scripted niya Okay. Hindi po siya illegal. Disallowance po siya, no? Disallowance. Magkaiba po yung illegal na gawain sa disallowed. Okay, si Lenny rin po may disallowance nung siya ay Vice President, pero never pong pinag-interesan. Bakit po? Si normal lang po yan. Normal lang po yung disallowance ng COA. Richard Gomez, problema, yung pagkakaipit niya sa traffic, siya mismo naipit sa traffic. Paalala ko lang sa iyo, Congressman Richard Gomez. Yan po yung naranasan mo na naipit ka sa traffic. Yan po ang nararanasan ng lahat ng pangkaraniwang mamamayan dumadaan sa EDSA. Yan po ang tunay na mga problema. No? Ang daming problema ng Pilipinas sumasampal po araw-araw sa atin. Hindi ka magre-react sa presyo ng bilihin dahil mayaman kayo. Hindi ka magre-react. Baka panahon na, Richard, na yan ang pagdiskitahan nyo sa Kongreso. Hindi yung lahat ng mga naganap na, tapos na lahat, ibabalik na nyo naman na ibabalik. Napapahiya tuloy kayo kahit si Espinido ay hindi po binabanatan si Tatay Digong. Galit lang kay Bato. Pero hindi niya po mabanatan yung war on drugs ni Tatay Digong. Yan po mga mapag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya na pang hinihintay nyo, pindot na. Okay, alam mo, Egan M. Clavio, binigyan ka na ng panibagong buhay para hindi ka na makisawsaw sa mga wala ka naman. Nagmamalinis ka sa Siminet, no? Siminet, nagmamalinis ka? Malinis ka bang tao, Clavio? Malinis ka ba? Alam mo ba na minor de edad si Sara Balabagan? Noong araw, ngayon hindi na minor de edad, pero noong araw na siya at ikaw ay pamilyado. Papaalala lang namin. Umingi ka na ba ng sorry? Mag-sorry ka muna sa ginawa mo sa
minor de edad. Bago ka, kakantyawan mo si Sara Duterte dahil nagsalita na siya ng siminit. Mamaya papaliwanag natin yung siminit. Unahin na natin to. Tawa-tawa pa siya eh. Alam ko na ngayon kung bakit hindi ka pa namatay. Masamanda mo ka eh. Naawa kami sa iyo. Ako naawa ko diyan eh. 'Di ba? Naawa ko diyan eh kasi biruin mo sa bingit ng kamatayan, yung buhok niya pa rin ang iniintindi niya. Maano ka ba? Malinis ka bang tao? Clavio, malinis kang tao? Ngayon, GMA, hindi na ako nagtataka kasi nananawagan pa ako dati. Sabi ko dati, bakit patuloy nyo pa rin tinatangkilik yan si Clavio? Ha? Matapos naming masakse, kilala namin si Sara Balabagan. Kilala namin si Sara Balabagan kung ano nangyari sa kanya, sikat na sikat. Ang hindi namin alam, yung ginawa mo sa kanya. Nung panahon na yun na kami ay humanga dito kay Sara Balabagan. Yung pala, no? Minor de edad yung bata. Tapos ngayon magsasalita ka, wala kang karapatang. Ano ba ginawa ni BP Sara? Nakahindik-hindik sa'yo. Ikaw, kahindik-hindik yung ginawa mo. Okay, balik tayo, no? Ano po ba tong siminit na to? Alam nyo, siminit sila na wala po kasing maisip. Di ba? Nihintay natin. Ano na? Ano na script nyo? Kinakantyawan natin, di ba? Ang sinasabi ko, yung mga spin doctor nitong mga administrasyon na to, ang bagal mag-isip. Talaga naman eh. Ilang araw na naganap. Ngayon lang nila naisip, siminit na lang. Siminit. At saka yung mga banat nila, pang bata, yung makaka-appreciate lang yung mga teenager. Tandaan po ninyo, konti lang po yung teenager na botante. 18 at 19. Konting tao lang yan. Sa tingin ninyo ba maunawa, kikiligin pa dyan? Ay, siminit siya. Mga 30 years old, 40 years old, 50 years old. Sa tingin nyo, click yan, yung paninira nyo na yan. Siminit kasi yan eh. Siminit kasi. Kaya ako naaasar sa mga ganyan. Nakakaasar po kasi pambobo. Alam nyo yun? Pambobo yung, di ba meron din akong banat sila dati na Sara without H. Kasi, kaya ano yan si Sara kasi wala siyang H. Yan po katumbas niya, siminit. Siminit? Ano kaya yun? Yan na yung pambanat nila. Kaya ganyan si Sara Duterte kasi siminit siya. Alam niyo po kung saan nanggaling yung siminit? Sa answer po ni BP Sara Duterte na she may not like what I'm saying. She may not like what I'm answering. She may not like the way I answer, but I am answering. Yun yung sinasabi ni BP Sara. Hindi nila naunawaan eh. She may not like, di ba? She may not like. Yun po, nakahanap sila. Nasabi, siminit. Siminit. O yan na yan. Gawa na natin ang kwento yan. Ang bilis eh. Ang bilis ng pagpapalaganap nila. Lahat ngayon, siminit na. Trending na, siminit. May gumawa na naman, siminit. Paghawakin ng walis, ang walis, ihampas sa loyalist. Siminit. Paghawakin ng walis. Naalala ko yung mga banat namin sa mga she may not like, no? She may not like
Hindi, she may not like, yun po ang ibig sabihin ni BP Sara. Kaya lang dahil may tuwang naasa, she may not like what I'm saying. She may not like what I'm answering. She may not like the way I answer. But I'm answering. Yun po yung siminit na nilalabas nila ngayon. She may not like. Sino po hindi nakakaunawa? Sila. Mahina kasi umintindi. Akala nila, papausuin nila, oh yan, walang salita, nag-imbento. Tapos binigyan nila ng definition. Ano daw yung definition? Etong mga pasimuno niyan, yung mga kakiraki na yan. Di ba itong kakiraki, ito yung nilantad na nanghihingi ng bayad. Ang mga bayaran kayo. Halatang halata kayo. Ito yung sinabi ng Shiminet na yan. Kahulugan daw ng Shiminet. Short for, shit mainit. Pakiramdam kapag ginigisa ka, sabay wala kang maisagot. Kaya dinadaan mo na lang sa angas, pagpapaligoy-ligoy at pagpapalusot. Hindi po siya nagpaligoy-ligoy. Maangas po siya kasi tinatarantado nyo. Pinakita niya lang na hindi nyo siya kayang bastusin. Nung ako ay mayor, hindi nga ako nagpabastos. Ngayon pa ba ako magpapabastos? Ngayong vice president ako. O, isa pa yan. Bisaya. Iniinsulto nyo ba yung mga Bisaya? Lagi na lang nyo ako, Tagalog ako. Never ako naging Bisaya. Pero alam niyo yung mga minsan, yung mga taga-NCR, mga Tagalog speaking. Kung mang-insulto sa mga Bisaya, ganyan. She may not like. Salita yun, unawain nyo. Ako napupunta naman ako sa ibang bansa. Hindi nga makapag-English yung mga tao ron eh. Pinagtatawanan nyo ba? Pumunta kayo ng Hong Kong, magtatawa kayo pag hindi sila makapag-English na maayos. Dito lang po sa Pilipinas. Kasi maliit ang tingin nyo sa mga Bisaya. Yan ang katotohanan. Hindi nyo matanggap na may presidente na Bisaya na galing ng Mindanao. Kaya yung she may not like ang ibig sabihin niya nun. Di ba? Ginawa niyong issue. Yan. Tapos sakay naman si Arnold Clavio. Bago ka sumay kay Arnold Clavio, siguraduhin mo muna na wala kang, na malinis kang tao. Ang linis mo, no? Okay. Okay lang sa atin to. Kasi tuloy-tuloy si BP Sara eh. Tuloy-tuloy po yun na pinag-uusapan. Alam niyo po, inggit na inggit yung dating Vice President. Kasi sinisingit niya sarili niya eh. Pinahiyakat na ni BP Sara. Walang problema sa budget. Maliit lang kasi budget eh. Binutata na siya eh. Sabi ni BP Sara, ba't hindi ka nang hingi ng malaking budget? Kaya hindi nanghingi si Lenny ng malaking budget. Wala naman siyang programa eh. Tayo po, tanungin kayo, ano ako, supporter ako ni BP Sara. Kahit sino po sa inyo, masasabi nyo, ano mga proyekto ni BP Sara? Aba, inilapit niya yung BP, Office of the Vice President sa mga tao. Nagkaroon siya ng 10 satellite offices. Meron siyang business taday. Meron siyang burial and medical assistance. Alam natin yung proyekto ni BP Sara, meron siyang libreng sakay. Tanungin mo yung mga Lenny niyan. Ano proyekto ni Lenny? Angat buhay. Angat buhay? Hindi naman proyekto yung angat buhay niyan. Hindi nila alam. Kasi nga wala namang mamigay ng mga maputlang spaghetti. Yun ang yun ang proyekto niyan. Magpa-picture tuwing may baha. Mag-monstra dun. Kaya hindi nanghingi ng malaking pondo, pinagmamalaki pa niya. Di ba? Tanggalin na kagad natin yun. Minsan lang nagsalita. Gago pa ako. Gago ba ako?
Pansiguro ni Lenny. Okay. Si Lenny wala siyang proyekto, eh. Kaya hindi po, okay lang ako. Kaya nga, eh, masyado lang nila, dalawa po 'yan, eh, puwedeng yung pagka-Bisaya o puwedeng kahit na ano. Kaya lang dahil sa kawalan nila na maisasagot, 'di ba? Sa kawalan nila maisasagot, siminet na lang. Okay. O 'yan yung budget pa. Ang laki-laki ng budget samantalang si VP Lenny, hindi siya ang sukatan ng mahusay na Vice President. Eto tanong, bakit issue kay Sara Duterte yung disallowance? Tanong, wala bang disallowance si VP Lenny mula sa COA? Wala ba siyang disallowance? Meron. Meron? Meron pala. Meron disallowance si VP Lenny. Bakit hindi pinag-uusapan? Kasi hindi naman siya threat. No? Hindi naman siya threat, eh. 'Di ba? Si VP Sara kasi threat. Kaya hinahanapan nila ng butas. Butas lang 'yan, eh. Confidential fund, butas. Si Lenny walang confidential fund, tsaka hindi humingi ng confidential and intelligence fund. Paano mo gagamitin yung intelligence fund kung wala ka naman intelligence fund? Paano kailangan niya? Wala ka naman yan. Hindi siya yung pamantayan. Bakit niyo siya gagawing pamantayan? Kung hindi siya nanghihingi ng budget, wala nga kasi. Wala siyang proyekto. Okay. Yun po ang katotohanan. No? Meron din disallowance si Lenny. Inayos niya rin, tahimik. Tahimik lang. Para saan po yan? Bakit mo sisiraan si Lenny, eh? Hindi naman siya threat kay Tatay Digong. Wala. Ibig sabihin, wala siyang bilang. Trabaho. Trabaho lang si Tatay Digong. Meron bang ano yan? Meron ba siyang disallowance? O di, mag ano lang. Yung COA. Trabaho ng COA yan. Ang problema sa inyo, pinakikialaman nyo yung trabaho ng COA. Sinabi ba ng COA na pakialaman nyo sila? Kung may disallowance, gusto nyo paliwanag ni BP Sara yung disallowance niya? Di kayo magpaliwanag. O di nakita tuloy ng tao, ano nakita ng tao? Yung sinasabi ninyo na binulsa ni BP Sara yung 125 million, hindi totoo. Bakit? Pinakita niyo. Kayo nagpakita. Ito, 40 million ginamit sa reward. Kaya pala galit si Castro. Sa reward pala ginagamit yung pera. Pang-allowance para pinakita rin po yan ni Arnold Clavio. Basta antay Sara Duterte, papakita talaga ni Igan. Ito po, para hindi na po kayo mahiwagaan. Total, nilabas na nila. Ilabas na rin natin. No? Ito po ang pinaggamitan ng confidential fund. Ayon kay Arnold, Igan. Ang Igan ng lahat. Ito raw po yung pinaggastusan. Tindi, no? Ang tindi nito ni Arnold tumira, eh. Ito po. Pagbili ng impormasyon, 14 million. Ibig sabihin, nag-gather ng impormasyon. Pagbabayad ng reward, 10 million. Kaya pala galit si Franz. May mga nahuli siguro mga kasamahan dahil sa confidential fund. Renta at iba pang incidental na gasto, 16 million. Pagbili ng supply, 35 million. Pagbibigay ng tulong medikal at pagkain, 40 million. Pagbabayad ng insentibo para sa paglalakbay, kaugnayan ng confidential na operasyon, 10 million. Yan dyan ginamit. Ano pa yung hinahanap nyo? Ngayon, kung papasoli ng COA yun, wala na kayong pakialam doon. Hindi yan binulsa. Ayan yung pinaggamitan, no?
Di natameme kayo ngayon. Kinurap ba? Hindi. Ano ibig sabihin ng disallowance? Sa tingin ng COA, hindi nararapat kaya magpaliwanag ka. Pag nagpaliwanag yan, okay na yan. Pag hindi pa rin nagustuhan ng COA, magsoli ka ng 10,000. Quits na tayo. Malamang, no? Kaya siguro, kaya ka siguro na-convict dahil dyan sa confidential fund kasi may mga binayaran na reward. May mga binayaran na impormasyon. Para naman talaga sa kanila yan. Kaya galit na galit. Hindi po ba? Kayo naman. Ngayon, binalikan kayo. May ayuda kayo, di ba? Saan nyo ginamit yung ayuda nyo? Ano yung sabi ni BP Sara? Ayon sa NTF-ELCAC, may kaugnayan ka. Si Franz Castro tinutukoy, may kaugnayan ka dyan sa mga rebelding grupo na yan. Saan mo ginamit yung ayuda mo? Hindi sila kumikibo. Ayaw nilang mag-report sa mamamayan. Ang lalakas ng loob nyo. Kayo nga, billion-billion, di namin alam kung saan nyo ginagastos 1.4 billion. Notice of disallowance, kumpara mo nga sa convicted na child abuse. Ano po mas mabigat? Kala mo, parang dirin-diri pa siya. Pusit ka, pusit. Ikaw, ano tawag sa'yo? Convicted child abuser. Ano ba mas mabigat na kaso dun? Yun, paliwanag lang ang kailangan nun. Isa-satisfy mo lang yung COA. I'm satisfied with your revelation, Madam President. Cleared. Tak. I-clear na siya. Pinakikialaman nyo, hindi nyo naman usapin yan. Halimbawa po, sinabi ng disallowance pa rin. May kulong ba yan? Wala pong kulong. Isosoli mo lang kung ano rin yung item. Kukunin ko rin. Sabi, puta, ayaw nyo ba nito? Kunwari, bumili siya ng ang dinisallow, halimbawa, yung mga binili, bumili ng mga papel. Puta, ayaw nyo pala niyan. Iuwi ko yan. Ayaw nyo pala nito. Sige, iuwi ko yan. Babayaran ko na lang. Ganun po yun. Ganun po yung disallowance. Bakit ka bumili ng electric pan na 10? May 12 ka pang electric pan. Masisira po yan. Pag nasira na, tsaka mo. Disallowed yan. Iuwi ko yung 10 kong binili. Ganun lang po yun. Hindi po siya kriminal. Kala mo kung makapagsalita ng disallowance lang, disallowance. Akala mo kriminal yung, hindi po kriminalidad yun. Tandaan nyo po, bumili ka na 10 electric pan, sabi ng COA, kalabisan na yan. Pucha, 10 electric pan, 2 lang ang kwarto mo. Ano mo yung 10 electric pan? Di kung ayaw mo, iuwi ko yan. Iuwi mo, bayaran mo yung 10. Ganun lang po yun. Hindi yan corruption. Corruption daw. Pucha, magsalita. Maghanap ka ng bago kita tanggalin. Puta, pangalan mo lang, hindi na mabanggit. Paano naging corruption yung disallowance? Tangengot. Corruption daw yung disallowance. May narinig ka ba sinabi ni Franz na corruption? Marunong ka pa sa mga nag-aakos marunong ka naman magbasa. Di-define ko sana, wag na lang. Ikaw na lang magbasa. I-google mo. Si BP Lenny, meron din po siyang disallowance nung siya ay Vice President. Meron din pala? Bakit hindi natin pinag-usapan? Disallowance lang po yan. Ipapaliwanag niya lang. Pinagpapaliwanag lang sila, mag-aapila sila. Kung hindi naman nila maapila, babayaran nila. Nakulong ba si Gordon? Yung pinakamaganda si Gordon, halimbawa, nakulong ba si Gordon? Pinasusuli lang kay Gordon.
Na-stroke ka na eh. Okay, punta po tayo rito kay ano. Yan po yun, no? Yung disallowance na yan, kaya naman si Lenny hindi binanatan sa disallowance. Hindi naman kasi kalaban, hindi po siya threat sa politika. Ano lang siya, palutang-lutang lang. Ganun lang, wala po eh. 'Di ba? Kaya po binabanatan si BP Sara kasi threat siya ng amo ng mga to. Threat siya. $10 million binulsa ni Sara? O come on. Di dapat na binintang na yan. Ay, wag po kayo maniwala. Dito mo lang sinasabi yan. Yung mga congressman nga, hindi masabi. Di dapat tinanong na ni Castro yan. Ano po masasabi nyo rito? Sige, impeach na natin. Dito ba tayo? Tayo ba mag-impeach? Hindi nga nila masabi na impeach eh. Sinasabi nga nila. Alam mo kung bakit? Inunahan na sila. Di ba? Inunahan na sila ni BP Sara. Sinabi na ni BP Sara, lahat to para impeach ako, di ba? Oh, kaya hindi sila mag-impeach ngayon. Lalabas, totoo yung sinasabi ni BP Sara eh. Ganun lang yun. Hindi nga nila ma-contempt eh. Bakit? Sinasadya na nga magpa-contempt eh. Malamang no. Malamang Arnold, galit ka sa mga pangalan Sara. Kasi nabuhay ka para banatan lang. Ito po ang sinabi pa nito ni ano, ni Abante. Sabi ni Abante, oo, ito, tinanong siya ni ano, mag-isang humarap si BP Sara Duterte sa budget hearing. Pero etong tanong ni Abante. Teka, maganda pa. Ayan na, ito yung ano niya. Meron daw nagsabi sa kanya na nakaplano yung budget hearing. Nakaplano daw, sabi ni BP Sara. May nakapagsabi raw sa kanya. Kaya sabi ni Abante, gumawa rin siya ng plano sarili. Na mag-isa na lang siyang haharap. Yun yung plano niya. 'Di ba? Mag-isa nga siyang humarap. Pero sabi ni Abante, ilan naman yung, gusto ko nga itanong ilan naman yung security mo sa labas? Antindi, no? Wag niyo po sabihin yung mga relihiyon. Bakit niyo ba pinapasok yung relihiyon? Hindi naman natin binabanatan yung relihiyon eh. Ang binabanatan po natin yung mga sinabi niya. Kalimutan niyo po yung relihiyon. Hindi ko po alam kung ano yung mga relihiyon na yan. Wala akong pakialam sa relihiyon. Hindi ko po inaatake yung relihiyon. Naintindihan nyo? Kasi wala namang umatake sa amin. Mga Katoliko eh. Pag inatake kami, halimbawa si Bongbong Marcos, ang presidente natin, inatake ba yan na President Marcos na isang Katoliko? Wala naman pong ganyan. Bakit pag-atakehin natin si Abante, kinakailangan idamay pa yung reliyon? Harry Roque na isang Katoliko, wala naman po nagsasabi. Di ba? Ang dami nakapasok. Oh. Welcome kayo dito. Para manggalaiti kayo dyan. Huwag niyo pong relihiyon kasi gusto niya yata na magalit sa akin yung mga karelihiyon niya. Hindi po ako nakikialam sa relihiyon. No? Wala pong relihiyon dito. Okay? Balik tayo rito kay Abante. Oo, mag-isa ka. Gusto niya raw sana sabihin, pero ilan yung ano mo? Ang sabi ko lang sa'yo, Abante, dapat tinanong mo si Sara. Dyan mo sinasabi kay Esguerra, aayon lang sa'yo yan. Isa pang mahina kukote. Yan ang isa pang mga nadadaan lang sa forma, gandang lalaki. Siminit. Yan po ang siminit. Ito po nakakaawa, no? May panibagong batch ng pulis ang dumating sa KOJC compound sa Davao City pasado alas 12:30 ng madaling araw nitong Biyernes. Karelyebo, no?
2,000 pa rin daw pero nirerelyebo na nila. Naawa po ako kasi walang karelyebo yung mga taga KOJC. Hindi niyo po ba naisip yung kung 7 araw na po sila, 7 araw na pong hindi napagkakatulog yang mga yan. Kaya mahirap po talaga. Naaawa ako sa kanila. Okay, isa pa po diyan sa ano na yan, no. May mga vlogger tayo sa loob. May mga vlogger sa labas. Tapos meron ng pinapasok naman nila kasi talo sila eh. Talo sila sa maraming naniniwala sa vlogger kaya inimbitahan nila yung mga media, no? Ang problema, anong uri ng media meron tayo? 'Di ba? Harap-harapan sinabi, briefing sila. Sinabi ni BBM, wala naman kami pinapapasok na baril. Wala naman tear gas kaming ginawa. Kaya ano yung human rights violation? Yun yung sinabi ni BBM. Ni isa sa media. Ang point ko lang, labanan po to, no? Yung pagbibigay ng impormasyon ngayon, labanan po ng media na hindi dehin bokiki kung ano sabihin, yun ang ibabalita. Pero yun nyo, sa mukha ninyo, alam ninyo na may baril yung mga pulis, sasabihin sa inyo na walang baril, walang tinirgas, tapos tatanggapin nyo. Yan po yan, no? Labanan po ng mga vlogger na naroon. Tapos laban po dito sa mga media na kahit na ano na lang. Binibriefing sila ng binibriefing, wala naman sila pare-pareho doon. Ilan lang yung naroon eh. Tignan nyo po to. Ganito po isang pangyayari pero dalawang muka. Halimbawa po, balita ng mga vlogger tsaka mga taga SMNI. Dahil po sa paikot-ikot na helicopter, no? Na yan, may nasira yatang equipment yung KOJC, no? Ganun yung balita nila, paikot-ikot yung helicopter. Pag binalita naman ng media, tinitira ng laser yung helicopter. Kaya, putya, sabi ko, grabe talaga. Kaya kayo, mamili kayo ng mga pinaniniwalaan. Isang pangyayari, lumilipad ng mababa yung helicopter. May nasira yatang gamit. Hindi ko na alam kung ano yung nasira. No? Hindi, hindi ko alam yung kung ano yung nasira doon. Sa tuktok ng katedral ba ng KOJC. Solar panel. Nasira. Yun yung binabalita ng mga vlogger, SMNI. Yung binabalita naman ng media natin, tinitira ng mga laser. Parang pinalalabas pa yung mga nang-aapi pa. Nasira yung solar, di ba? Dahil sa paglipad. Ito, best example to Best example to ng isang pangyayari pero pwede mong ibalita na magkaiba. No? Ang mainstream media naman, hinaharas ng mga taga KOJC ang helicopter ng PNP sa pamamagitan ng laser. Di ba? Nililaser daw. Papakita naman, may laser. Ito ay maaaring maka-epekto sa paglipad. In the first place, bakit kayo lumilipad? Nasa himpapawid ba yung hinahanap nyo? Bakit kayo lumilipad? Nang mababa. In the first place, bakit pa kayo na? Hindi mo talaga maunawa. Tapos aangal kayo pag nilaser kayo. Sigurado ba kay laser yun? Baka pina-flashlightan lang kayo dahil po siya. Tinitignan kung ano yung nasisira. May nagpakape ba? Bakit may mga nagpapasalamat? Sabihin nyo lang kung may lalagpasan na nagpakape Okay. Punta po tayo kay Richard Gomez. Di pa ba natin natalakay yung kay Richard? Umangal po at umani ng
ng matinding batikos. Umani at matinding batikos ang inabot ni Richard Gomez dahil po sa mga kanyang tinuran tungkol sa kanyang pagkakatraffic. Ito po, pero as of this moment ay tinanggal na po, nahimasmasan. Tinanggal na po raw ito. Aba, pati yung comment ko tinanggal. Patay tayo dyan, nawala na yung comment ko tuloy. Asan na? Richard Gomez naman. Bakit naman pati yung post na yun natanggal na rin? Grabe naman. Asan na? Ito po. Ito po ang Facebook post na dinilit na. Siguro nahimasmasan si Richard o kaya pinagalitan ni Lucy. Oh, bakit ka nag-post niyan? Alam mo naman, mainit ngayon sa politika. Alam niyo nung una, ano ba sila ngayon? Ano ba sitwasyon ni Richard Gomez? Pro ano pa ba to? Pro alam ko nung una yung pinagtatanggol pa nila yung yung anti-terrorist bill, di ba? Nagkwento pa si Lucy Torres eh. Ngayon ba anti-Duterte na rin tumato? Pasensya na kasi kung pro Duterte sila, hindi ko sila titirahin. Pro Marcos na. Pro Marcos pala. Tirahin na natin to. Ano? Screenshot mo kasi kuya. Sobrang delayed ka naman. Ano screenshot? Okay, Tambi raw to. Okay, sabi ni Richard Gomez, 2 hours in EDSA traffic and counting. From Makati, Ayala, nasa SM EDSA pa lang ako up to now. Ano ba SM EDSA? EQC ang punta ko, 1 or 2 hours pa ba? Ilang bus lang ang gumagamit ng bus lane. Bakit hindi buksan during heavy traffic para mas lumuwag ang traffic? Hindi, no? Bakit daw hindi buksan yung bus lane? Okay, ito po yung mga privilege ng mga tao, no? Kaya nga pinapipili ka eh. Congressman, pinapipili ka, 'di ba? Kung ikaw ba ay hindi, kung sa Quezon City siya, galing siya ng Ayala eh. Hindi yan. SM MOA to, malamang. Mall of Asia. Hindi Mall of Asia. Ano yan? Yung sa gitna, SM. Yung nasa gitna. Kasi galing ng Ayala eh. SM. Yung tabi ng Shangri-La. Kalimutan ko tuloy. Hindi. Mega Mall. Mega Mall yan. Mega Mall. Si Ayala, alangan naman lumagpas siya sa North, pupunta siya ng Quezon City. SM Mega Mall. Okay. Ang problema rito, ang problema natin kay Richard, kaya nga po may ginawa yung bus lane, di ba? Kasi, ito pong bus lane, isang bus, ang sakay po ng isang bus, 60 o umabot pa na 70 pag may mga nakatayo. Mass transportation. Alam nyo, pag maliit lang po at hindi na dadagdagan yung kalsada, no? Kinakailangan ang ipaprioritize yung mass transportation. Kaya yung LRT, MRT, priority yan, no? Na meron silang sariling lane, di ba? O, ganun din yung bus. Kasi 70, ikaw, ilan lang kayo dyan sa sasakyan. O, yan yung problema eh. Sa mga syudad po na maunlad, talagang napipilitan po yung mga munyaman na mag-train na lang kasi mas mabilis sila makakarating kaysa sa gagamit sila. Yung convenience mo bilang mayaman na nakakotse ka, yun po yung kapalit nun. No? Hindi po pinapaboran. Di mag-bus ka lang kung gusto mo mapabilis. Yun yung point dun. Eh. Kung gusto nyo magmabilis ng biyahe, sumakay kayo sa
mass transportation. Kasi yan ang priority dapat, hindi yung mga munyaman. Actually, isang lane lang yung bus lane. Pero tignan nyo po yung nakaalat na lane sa mga mayayaman na may sasakyan. Di ko po sinasabi lahat na may sasakyan mayayaman, pero malamang ikaw mayaman ka. Isipin mo rin, pwede namang maging option yun. Bakit hindi ka sumasakay ng bus? Ang gusto nyo ngayon mangyari, matraffic pati yung mga bus. Hindi naman po pwede yun. Di ba? Ang haba na nga ng pinila ng mga nagbubus. Nakatayo na nga. Gusto nyo pa matraffic. Tama po sa kanila yun. Yan po yung sobra ng priority. Ikalawang punto ko. Di po ba congressman kayo? Naranasan nyo yung tunay na problema? Di po ba ang ibig sabihin ng congressman, iisip kayo ng batas para mawala yung problemang kinakaharap ng gobyerno? Hindi po kayo yung isa sa dadagdag na aangal. Kasi kung yung mga opisyalis namin, ang mariringgan namin ng pag-angal, wala na talagang, alam niyo yun, imbis na solusyon ang hanapin ninyo, angal din pala. Putya, kung yung mga tagagawa ng solusyon, kayo po yung inaasahan namin gumawa ng solusyon. Kung ang mga tagagawa ng solusyon ay kasama pa rin naming aangal, hopeless na talaga yung Pilipinas. Pwede po bang pag-isipan ninyo na isa lang naman yung tungkol sa traffic? Isa lang naman natin itong mga Brad. Tama na tayo sa kaka-Duterte. Total, hindi naman natin, tanggapin nyo na po, hindi nyo kayang pabagsakin yung mga Duterte. Yung pong pagpipilit ninyo na iugnay-ugnay yung Pogo dahil may picture si Alice Go tsaka si Tatay Digong, malabo po yan. Si Roque, inuugnay nyo si Roque. Dahil ugnay si Roque, ugnay na. Alam niyo po ba ibig sabihin na spokesperson? Kahit nga mapatunayan nyo may ugnayan si Roque, hindi pa rin kasama si Tatay Digong. Spokesperson lang yan. Anak niya ba man lang? Kahit nga anak mo, hindi ka, ang layo-layo. Sa tingin nyo ba, mas malapit si Roque kay Tatay Digong kaysa kay Pastor Apollo Kibuloy? Mas malapit si Pastor Apollo Kibuloy, di ba? Bakit hindi nyo inuugnay sa kaso ni Pastor Kibuloy si Tatay Digong? Nga, hindi nyo po pwede, di ba? Hindi ka panipaniwala. Di mas lalong hindi ka panipaniwala na mauugnay nyo si Roque kay Tatay Digong. Si Roque nga, hirap na kayong iugnay sa Pogo. Si Tatay Digong pa. Alam niyo yung mga walang kahinatnan yung mga ginagawa ninyo. Walang kahinatnan. Pilit na pilit. Pinatestigo nyo si Espinido. Diniin. Gusto nyo idiin. Naniniwala ka ba na Lord of all drug lords? Hindi po. Hindi. Si Espinido na yun.